Isang pinagpalang araw sa bawat sa pusa atin. Today is Thursday. Patuloy lang ho tayong makinig ng salita ng Diyos. Huwag kang magsasawang makinig. Diyan ka uunlad sa iyong spiritual na buhay. Let's pray. Father God in heaven, thank you so much for this privilege and opportunity once again. We are here, Lord God, to honor you, to worship you, and to bless your name. Before anything else, we would like to say sorry, Lord, for all the things that we've done wrong unto you. You know everything inside in our hearts, Lord God. You know our thoughts. You know the way we speak and the way we act, Lord God. Lahat, alam mo. Patawad po. Even our motives, Lord God. Alam mo. Sorry po kapag minsan mali na po yung aming motibo. And today, Lord, gusto lamang pong ialay ang oras po na ito upang makinig yung salita. Ikaw po ang siyang manguna po sa amin. Turuan po kami at ikaw po ang gumabay po sa amin, Panginoon. Give us wisdom and understanding and knowledge so that we may apply your word in our lives. Purihin ka, Panginoong Diyos. Bless mo po ang bawat nakikinig. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay mag-comment na magsabi ng Amen. Ngayon po, ang pag-uusapan po natin ay pinamagatan po nating reklamo there, reklamo here. Reklamo there, reklamo here. Dahil sa hirap na dinaranas, nagreklamo ang mga Israelita. Dahil dito, nagalit si Yahweh at pinaunlanan ng apoy ang isang bahagi ng kanilang kampo. In Numbers chapter 11, verse 1. Grumbling, complaining, murmuring. Yan ang hindi mapigilang gawin ng mga Israelita noong naglalakbay sila papunta sa Promised Land. At ikaw rin mismo o tayo mismo, hindi natin mapigilan ng pagreklamo. They complained about the long journey. Ang layo naman. The bitter water. Ang pait naman ng tubig dito. They complained about being so hungry. Nakakagutom naman sa paglalakbay. Sumunod ay ang leadership naman ni Moises ang inireklamo ni Miriam at Aaron. Ano ba yung mga leaders natin? Mga corrupt. Mga ganyan, mga ganyan. Years later, si Aaron naman ang napagdiskatahan nila at inireklamo ang kakayahang pamunuan po sila. And list goes on and on and on and on. Parang tayo lang. Relate much. Even sa leadership ng ating government. Or sa leadership sa family. Or sa church. May reklamo tayo. Bakit ganyan yung leader namin? Bakit ganun? Bakit ganire? At marami pang ibang reklamo. Can you imagine the atmosphere during those times? Imagine being with somebody day and night for many years, and all you hear from them are rants, mga reklamo talaga. I'm sure at some point in our lives, we have met someone who only focuses on the negative. Meron ba tayong kilalang ganun? Palagi nakatingin sa negatibo. Ang gulo ng gobyerno natin. Wala nang pag-asa ang Pilipinas. Hindi na ako gagaling, etc. etc. May kilala ba kayo na ganun? O baka ikaw to? Yun lang. And then, yung tuwing kasama natin sila, walang katapusang reklamo ng reklamo ang ating maririnig. Parang ganito lang. Ang init naman sa Pilipinas. Wala na talagang asenso itong tatay kong tamad. Sakit ng balakang ko. Ngayon naman, pati tuhod ko. Ano ba naman yan? Puro na lang tayo ang ulam. Ang liit naman ng sahod ko. Buti nga may sahod ka pa. O ano ba to? Ano ba luto na to? Walang lasa. Iba naman, ang alat-alat naman na to ulam ng ginawa ng nanay ko. Hello? Sa lahat ng bagay, reklamo tayo ng reklamo. Ang kakaunti naman. Ang haba naman ng pila. Traffic naman. Diba? Ang taas naman ng bilihin. Gasolina, ano ba yan? Alam niyo po, nakaka-stress po yung mga taong ganyan. Pag meron tayong kasamang ganyan, it doesn't help that the situation is already stressful, tapos puro reklamo pa maririnig po natin sa kanila. Ngayon, what if we put ourselves in God's shoes?
What if all He hears from us our complaints, criticism, and gripes, instead of being grateful for what He is giving us, nakapokus tayo sa kung ano ang wala. Pwede po ba sa oras na ito, mag-focus tayo sa kung ano man ang meron. Don't see the problem, see the goodness of God. Yun po yung papayo ko po sa inyo. Don't see the problem, see the goodness of the Lord. And ano ang response ni God? Sa Numbers chapter 11 verse 1. Ito po yung kanyang response. No? That God was angry and punished them for being grumbling. Are we in any way like the Israelites always grumbling? Hihintayin pa ba nating magalit si Lord at parusahan tayo? Nakita ho natin, nagagalit din ng Diyos. Nagdidisiplina rin ng Panginoon. Nagpaulan po siya ng apoy. Kaya kung gusto nating maging maayos po yung buhay po natin, huwag tayo magreklamo sa Panginoon. Baka mamaya disiplinahin tayo ng Lord. Hindi lang po init po, no? Apoy na po ang umulan po rito sa Pilipinas o sa Metro Manila. Kakareklamo ho natin. Kaya ba ang Diyos ninyo, Pastor? Nagpaparusa? Yes, nagdidisiplina po. God is love and God is just. Tandaan po natin yan. And as our friends and family members who hear nothing from us but our negativity, sooner or later, they realize how unhealthy it is to spend time with us before we lose them because of our grumbling and complaining. How about we ask God to change us instead, become more inspiring? No? Manalangin mo tayo, Lord. Tanggalin mo po yung aking pagrereklamo at palitan mo ng pagpapasalamat. Gratitude should be a continuous attitude. Sabi nga ng isang quotation, nobody wants to be around a grumbler. Hindi po gambler, grumbler. No? Yung reklamo ng reklamo. Ayaw po nating makasama po yan. At huwag tayo mismo ang reklamador. Ito po yung ating aplikasyon. Try not to say a single rant today even when you are with someone who never stop complaining. Try lang mo natin. Let's shut our mouth. Tahimik lang. Less talk, less mistake. Even our hearts, maging kalmado lang. Sabihin natin sa Lord, Lord, tanggalin mo po yung reklamo ko sa katawan. Manalangin mo tayo. Sabihin po natin, Dear God, please forgive me when I complain in my life. Help me to focus on the blessings. Each time I am with someone who only talks about the negative, give me the grace to direct them to the positive. Lord, teach me how to be grateful every day and not complaining every day. Guide my heart in Jesus' name. Amen and amen. Lord, salamat po. Tatanggalin mo po yung reklamo sa puso po namin. And we rebuke any complaining spirit in the name of Jesus Christ of Nazareth. Patuloy mong tanggalin sa puso po namin. At ina-announce po namin, Panginoon, the spirit of gratitude, pagpapasalamat, the spirit of thanking God every day. At ngayon pa lamang, salamat po dahil sa magandang weather po namin. Salamat po, Panginoong Diyos, dahil may gobyerno pa rin po kami sa Pilipinas. Salamat po dahil may tubig at kuryente pa rin po kami. Salamat po dahil may kinakain pa rin po kami. Salamat po, may trabaho pa rin po ang ilan po sa amin. Salamat po, may negosyo pang bawat sa po sa amin. Salamat po, Panginoong Diyos, masaya pa rin po ang bawat sa po sa amin, bagamat maraming problema. Salamat po, Lord God, buhay pa rin ang bawat sa po sa amin kahit may sakit at karamdaman. Salamat po, Panginoong Diyos, bagamat may pinagdadaan ng matindi, Panginoon, nakakangiti pa rin dahil sa iyo. Lang ko lamang po, ito po ang maging aming lifestyle. We must be always happy and blessed and grateful, Lord. As I declare right now, patuloy mong pagpalain ng lahat ng kinakapos, Panginoon. Patuloy mong pagalingin lahat ng may sakit at karamdaman. I declare that in Jesus' name. By the stripe of Jesus, you are healed in Jesus' name. Lord, I pray sa lahat ng may depression, we rebuke it in the name of Jesus. Patuloy na palayain po ang bawat isa na may takot sa puso, may depression, may problema sa emosyon, sa pangalan ni Jesus. Patuloy na aking deklarasyon sa iyo, kapatid, that the Lord bless you and keep you, and the Lord make His face shine upon you and be gracious to you, and the Lord turn His face toward you and give you peace. Jesus reigns. Jesus reigns.
Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns. In Jesus' name, amen and amen. To God be the glory. See you tomorrow po. Huwag ka na magreklamo. Patuloy ka magpasalamat sa Panginoon.